Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayon tayo kaniyang muling tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan. Ating itaas sa kaniyang ating mga intensyon, ang ating mga panalangin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osias. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang kami nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy, dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo.
at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ka sa kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakilang mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dugo mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakilang mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin ang Espiritu mo, ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Magsitayo po ang lahat. Mga salita, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Ngayon sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nalilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano nyo ito sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo."
Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa niyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Dito pong nakaraang mga araw, ang ating ibanghelyong binasa ay tungkol sa pagtawag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung inyo pong matatandaan, noong Miyerkules, pinangalanan ni Jesus ang kanyang 12 alagad. Kahapon, tinagubilinan sila kung ano ang kanilang gagawin, kung ano ang kanilang dadalhin. Ngayon, muli pinapaalala ni Jesus sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga isinugo, na sila ay haharap sa iba't ibang mga pagsubok, sa iba't ibang mga pag-uusig, sa iba't ibang mga dalahin sa buhay, sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Pero may bilin po si Jesus, manatiling tapat. Alam po ninyo, pag tayo naglilingkod sa Diyos, ang Diyos ay hindi nangangako sa atin na puros kaginhawahan ng ating mararanasan sa buhay na ito. Pag si Jesus ay nag-akit sa atin na sumunod sa Kanya, lalo tigit sa gawaing pagmisyon, hindi mabulaklak na salita ang binibitiwan ni Jesus. Walang mga empty promises ang pangako ni Jesus. Katotohanan ang kanyang sinasabi. Ang nais sumunod sa kanya, dapat magbata. Dapat handa na harapin ang anumang mga pagsubok sa buhay. Bakit po? Kasi ang ating sinusundan na si Jesus, mismo siyang nakaranas nito. Kaya kung nais nating sumunod sa Kanya, dapat handa tayo. Dapat malalim ang kaugnayan natin sa Kanya. Sapagkat kung ang ating pagsunod kay Jesus, kung ang ating pagtugon sa Kanyang panawagan ng paglilingkod ay salita lamang o mababaw lang, madali natin siyang iiwanan. Madali tayong aayaw o hihindi sa anumang ibinibigay sa atin. Umaaring kumisan, magdulot pa ito sa atin ng pagtampo o pagkagalit sa simbahan o sa Diyos. Pero kapag malinaw sa atin ang ating kaugnayan sa Kanya, kahit ano ang mangyari sa ating paninindigan bilang tao, bilang Kristiyano, hindi natin iiwanan ang Diyos. Hindi natin iiwanan ang simbahan. Magpapatuloy tayo, mananatili tayong tapat, mananatili tayong matapat. Kaya nga po pag sinabing katapat, hindi lumilihis. Ang focus mo ay ang iyong katapat lamang. Yun ang gusto ni Jesus na maranasan natin. Parati tayong katapat ng Diyos. Hindi tayo lilihis sa Diyos. At kapag ikay katapat ng Diyos, parating ang iyong pagsusumikapan ay gawin ang gawain ng Diyos dito sa lupa. Parating ang iyong pagsusumikapan may malalim na kaugnayan sa Kanya upang huwag mawalay sa Kanya. Kaya patuloy po tayo magsisikap na harapin ang ganitong iba't ibang hamon ng buhay
Huwag tayong matakot sapagkat sa amin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ang Espiritu Santo ang siyang gagabay sa inyo at magsasalita sa inyo. Huwag tayong matakot sa iba't ibang hamon ng buhay dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kapag sabi natin kanina, malalim ang pananampalataya, malalim ang ating kaugnayan sa Kanya, may tiwala na tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Kahapon po katatapos lamang ng National Synodal Consultation sa Tagaytay. Ang daming mga pagbabahagi ng karanasan tungkol sa kanilang pagmisyon, tungkol sa iba't ibang mga gawain para sa simbahan. May mga pagbabahagi ng pag-uusig sa kanilang pagmisyon para kay Kristo, para sa simbahan. Pero masayang hinaharap ng bawat naglilingkod, ang misyon ay pinagkakatiwala ni Jesus sapagkat malalim ang kanilang kaugnayan sa Panginoon. Ito rin po ang paanyaya at hamon sa atin sa iba't ibang larangan ng buhay, sa iba't ibang paraan. Maaring tayo ay nakakaranas din ng iba't ibang mga pag-uusig. Kuminsan nakakalungkot sapagkat mismong kasama natin ang nag-uusig sa atin. Kuminsan mismong mga kabilang sa atin ang nag-uusig sa atin. Umaaring yung iba na nangbabas sa atin. Pero huwag po tayong mawala ng pag-asa. Parating kasama natin ang Diyos. Manatiling tapat sa Kanya. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon at ang ating katapatan ang magdadala sa atin sa kabanalan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, may tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ang tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasaranang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga nakaranas na pagsubok sa kanilang buhay may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga pinahihirapan ng takot at digalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yung mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lupigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Hinihiling na ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Darating ka. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sanawang sa aming dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang ay kami ring iyong pinaikihirapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanahang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin, kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Taglay ang pag-ibig sa Diyos, sumasama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan, libutan, ipagkaloob mo amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaaniyakan sa kaniyang bigin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loob yung laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.